So far ho naman, sir, ang sinasabi po ng PNP sa kanilang press release, maging ang Malacanang, bumababa po naman talaga ang mga kaso ng index crime. Ano ho, ito ho mga nangyayari po sa ating kapaligiran, and then ito daw pong mga kidnapping cases naman daw po, agad na bibigyan po ng solusyon. Ano po ang inyong munang kabuuang reaksyon doon? Oo. Una po, ang VACC ay hindi masyadong acceptable sa amin yung data at yung pronouncement na bumababa ang index crime, non-index crime, focus crime, major crimes, whatever, no? Ito yung mga minsan ang hirap intindihin, no? Yun ang sinasabi po nila, but ang sagot po namin dyan, especially sa kidnapping. Bakit po nag-initiate, nag-create ng Special Investigation Task Force against kidnapping kung nakita nila na bumababa ang index crime, meaning yung major crimes. So nag-create sila, composite po to, NBI, Immigration, Anti-Money Laundering, PNP. It is a interagency, which is we support. But then, the moment mag-create ka niyan, naalarma sila. Nakita nila may resurgence. Kalimutan muna natin yung mga data na ni-release. Well, yung case solved na sinasabi nila, yung kay Anson kay Liao, we support that. It is a case closed, case solved, but not a case close. Simply because wala pa nga yung mga masterminds talaga dito, no? Kung sino ba ang nag-utos, kumuha ng kontrata dito doon sa tatlo, no? Especially yung kay David Tan Liao. So yung sinasabi nga nila, no, for us kasi it is a big insult pag ang PNP po naglalabas, or even the executive branch naglalabas na magaganitong pronouncement, ang crime rate bumababa. It is a big insult kasi po yung mga biktima, kami, we are still crying, grieving, nasa wait ka, naglalamay ka, then maririnig mo, bumababa ang crime rate. And then, can we feel it? Nararamdaman ba natin ang pagbaba? So, ang panawagan natin sa executive, please bring back to us the trust and confidence, yung peace and order, para maramdaman natin, matranslate nila yung mga datos na sinasabi nila bumababa.